Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Ako si Joylyn. Noong Setyembre 2020, para lubusang puksain ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, naglunsad ang CCP ng 3 taong kabuuang digmaan. Agad na nagsimulang tumindi ang mga operasyon ng panunupil at pag-aresto na nagpunterya sa mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa bawat probinsya sa buong bansa. Sa araw lang ng Nobyembre 10, sa lungsod ng Zubo, lalawigan ng Shandong, hindi bababa sa 120 na Kristiyano ang idinitine sa isang koordinadong malawakang pag-aresto. Ininteroga sila ng mga pulis habang tinutorture, gumagamit ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na pamamaraan at handang gawin ang kahit na ano. Isinailalim ang mga Kristiyano sa sapilitang pagbabagong loob ng ideolohiya at pinilit na pumirma sa 3 mga pahayag para talikuran ang kanilang pananalig. Maraming Kristiyano na tumangging pumirma sa 3 mga pahayag ang nagtiis ng lahat ng uri ng pagpapahirap, gaya ng hindi pagpapatulog, parusang pagpapatayo at hindi pagpapakain, pero hindi sila kailanman sumuko at sinintensyahan sila ng pagkakakulong. Kamakailan, nakapanayam namin si Liu Qing, isang Kristiyanong kalalaya lang matapos gugulin ang kanyang sentensya. 24 anyos lang siya noong arestuhin siya. Dahil sa pagtangging pumirma sa 3 mga pahayag, brutal siyang pinahirapan, pero nanatili siyang hindi sumusuko kahit na ikamatay pa niya ito. Sinentensyahan siya ng CCP ng 5 taong pagkakulong. Habang nakakulong, dumana siya ng walang awang kalupitan at hindi makataong pang-aabuso sa kamay ng CCP. Bawat araw ay parang 1 taon habang tinitiis niya ang palagiang paghihirap. Ang 5 taon na ito ng malupit na pag-uusig ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kanyang puso. Ngayon, sa pamamagitan ng salaysay ni Liu Qing, malalaman natin ang mga totoong katunayan tungkol sa malupit na pag-uusig na dinanas niya sa kamay ng CCP dahil sa pananampalataya sa Diyos. Bandang alas 6 ng umaga noong Nobyembre 10, 2020, kakabangon pa lang namin ng 2 pang kapatid na babae nang bigla kaming makarinig ng malakas na kalabog sa pinto. Pagkatapos, sapilitang sinipa ang pinto ng kwarto namin para buksan ito. Nasira pa nga nila ang pinto. Biglang pumasok ang maraming pulis. Idinapa kaming 3 sa sahig at inutusan kaming huwag gumalaw. Magulo ang eksena ng pag-aresto. Puno ng mga pulis ang sala, mga 12 sila. Pagkatapos, nagsimulang maghalughog sa bahay ang mga pulis nang walang pakundangan. Kinumpiska nila ang 4 na computer namin, pati na rin ang mahigit 40,000 yuan na cash at iba pang mga item. Pagkatapos, dinala kami ng mga pulis sa ibaba. Nakita ko ang 12 na pang pulis at ilang nakapilang kotse ng pulis sa magkabilang gilid ng kalsada at mayroon ding isang bus ng pulis. Hinarangan na rin ng mga pulis ang lahat ng intersection. Nagtalaga sila ng napakaraming pulis para lang arestuhin kaming 3 walang kalaban-laban na Kristiyano. Talagang nagpakita sila ng labis na puwersa. Sinabi ng isa sa mga pulis na magdamag silang nag-abang sa ibaba kagabi para makahuli ng mas maraming mananampalataya. Pagkatapos, nilagyan ng telang panakip ng mga pulis ang ulo namin. Sapilitan kaming isinakay sa isang sasakyan at dinala kami sa lokal na kawanihan ng pampublikong seguridad. Naaalala ko na sinimula na kaming interogahin ng mga pulis noong hapong iyon. Noong oras na iyon, pinaligiran ako ng isang grupo ng mga lalaking pulis. At isa sa kanila na nakaupo sa tapat ko ang sadyang nagtanong, "Anong pinaniniwalaan mo?" Sabi ko, "Makapangyarihang Diyos." Babagsik niyang sinabi,
Kung pipirma ka sa 3 mga pahayag ngayon din, palalayain ka namin agad. Pero kung patuloy kang mananampalataya sa makapangyarihang Diyos, makukulong ka. Sisintensyahan ka namin ng 10 taon. Kaya sabihin mo sa akin, patuloy ka bang mananampalataya o hindi? Sabi ko, mananampalataya pa rin ako. Malakas niya akong sinampal sa muka. Napatigagal ako sa lakas ng sampal at humapdi sa sakit ang mukha ko. Mula pagkabata ay hindi pa ako binugbog ng kahit sino at nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Agad-agad pagkatapos niyon, sinabunutan ako ng pulis at marahas na hinila pa atras ang ulo ko. Pinipilit akong tumingin sa kanya. Mabagsik niyang sinabi, "Nananampalataya ka pa rin? Titingnan natin." Noong oras na iyon, isang matabang pulis ang suminya sa nananabunot sa akin at binitawan din niya ako sa wakas. Tinanong ko sila, "Wala akong ginawang krimen. Bakit ninyo ako inaresto at binugbog?" Ngumisi ang matabang pulis. Tapos ay sinabi nito, "Ang pananampalataya mo sa Diyos ay labag sa pulisiya ng Partido Komunista, kaya kinailangan ka naming arestuhin. At ang pagbugbog sa iyo, magaan pa yan." Pagkatapos niyon, dinala ng mga pulis si Liu Qing sa isang pasilidad ng administratibong detention sa Zibo. Isinailalim siya sa 20 araw ng pagbe-brainwash at pinilit siyang manood ng mga video na naninira at dumudungi sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, pati na rin ng mga video na nagluluwalhati sa CCP. Pagkatapos, pinilit nila siyang magsulat ng mga ulat tungkol sa mga kaisipan niya at pinilit siyang pumirma sa 3 mga pahayag. Nakaramdam si Liu Qing ng matinding sakit at pagkasakal, pero matatag siyang tumanggi na pumirma sa 3 mga pahayag at pinabulaanan ang mga maling kaisipan at kasinungalingan sa mga video ng pagbe-brainwash. Noong Disyembre 1, 2020, inilipat siya ng mga pulis at ang iba pang mga Kristiyano sa isang malaking lokal na hotel. Nakita niya na mahigit 120 na Kristiyano ang ikinulong doon. Noon niya lang napagtanto na ang pag-arestong ito ay isang koordinadong malawakang operasyon na pumupuntirya sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, inilunsad ng pulisya ng Zibo. Sa hotel, pinag-iwahiwalay kami ng mga pulis. 2 Kristiyano ang ikinulong sa bawat kwarto at 6 na babaeng pulis ang nagbabantay sa kwartong kinaroroonan ko. Nagtatrabaho sila ng halinhinan sa 3 shift. Gumugol sila ng mahigit 1 pang buwan para pilitin kaming manood ng mga video na naninira at dumudungi sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, ng ateistikong propaganda mula sa CCP, at ng mga video na nagluluwalhati at naglilinis sa pangalan ng Partido Komunista. Ginawa nila ito para sa pilitang baguhin ang aming pag-iisip at i-pressure kaming pumirma sa 3 mga pahayag para talikuran ang aming pananalig. Sa mga sesyon ng pagbe-brainwash, nilimitahan ng mga pulis ang paggamit namin ng banyo at ilang sip-sip lang ng tubig ang ibinibigay sa amin sa isang araw. Dahil dito, ay palagi akong tinitibi. Makalipas ang 1 linggo nang makita ng mga pulis na naninindigan pa rin kami sa aming pananalig at hindi pumipirma sa 3 mga pahayag, pinarusahan nila kami sa pamamagitan ng pagpapatayo sa amin buong araw ng walang tulog. 3 araw itong tumagal. Namagan ng husto ang mga paa at binti ko hanggang sa manhid na ang mga ito at kinailangan ko nang kumapit sa pader para lang makapunta sa banyo. Dahil sa hindi pagtulog, natuliro ako. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko at palagi akong natitisod. Ilang beses akong muntik ng matumba. Pagkatapos niyon, nang pilitin ulit ako ng mga pulis na magsulat ng mga ulat tungkol sa mga kaisipan ko, ginamit ko ang mga iyon para isiwalat kung paano niyuyurakan ng CCP ang mga karapatang pantao. Isinulat ko na kaming mga Kristiyano ay hindi lumabag sa anumang batas
o gumawa ng anumang krimen. Pero inaresto at idinitini kami ng mga pulis, na madalas kaming pinipilit na tumayo araw at gabi bilang parusa, at na ipinagkait sa amin maging ang mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pag-inom ng tubig at pagtulog. Nagulat ako matapos basahin ng kapitan ng Brigada ng Investigasyong Kriminal ang ulat ko. Bukod sa hindi niya ako pinarusahan, tinawag pa niya ang isang babaeng pulis para lumabas sa silid. Parang narinig kong may sinabi silang gagamitan daw nila ako ng diskarte na mabait na panghihikayat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang babaeng pulis at pinaupo ako para magpahinga sandali. Noong gabing iyon, pinayagan na rin akong matulog ng ilang oras. Pero hindi ganoon kadaling susuko ang mga pulis. Kalaunan, ininteroga nila ako sa loob ng 3 magkakasunod na araw at gabi nang hindi ako pinapatulog. Paulit-ulit na iginigiit na malaman. Sino ang nangaral ng ebanghelyo sa iyo? Bakit ka nananampalataya sa Diyos? Sa anong mga aktibidad ng iglesia ka lumaho? Naghandog ka na ba ng pera? Sinabihan din nila akong ituro ang mga kapatid ko. Pero tumanggi akong sumagot. Sa panahong ito, nagdala sila ng iba't ibang grupo ng mga pulis. Nagsalitan sila sa pag-pressure sa akin na pumirma sa 3 mga pahayag, pero hindi ko pa rin pinirmahan ang mga iyon. Dahil dito, sumiklab sa galit ang 2 babaeng pulis. Malupit nila akong minura. Pagkatapos ay pinatayo ulit ako bilang parusa at hindi pinakain. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, dahil nanindigan si Liu Qing sa kanyang pananalig at matatag na tumangging pumirma sa 3 mga pahayag, dinala siya ng mga pulis sa sentro ng detensyon sa lungsod ng Zibo. Noong Abril 2022, sinintensyahan si Liu Qing ng 5 taong pagkakulong ng lokal na korte para sa pag-oorganisa at paggamit ng isang organisasyong Xiajiao para pahinain ang pagpapatupad ng batas. Noong unang bahagi ng Enero 2024, ipinadala siya sa isang bilangguan ng mga babae sa lalawigan ng Shandong. Pagkapasok sa bilangguan, itinalaga siya ng mga gwardya sa 9 na bloke ng selda. Ang bloke ng seldang ito ay isang espesyal na bloke ng seldang itinayo ng CCP para sa pilitang i-brainwash ang mga Kristyano at i-pressure silang talikuran ang kanilang pananalig. Tinatawag itong bloke ng selda para sa espesyal na pamamahala. Ginagamit ng mga gwardya ang pangako ng mas mababang sentensya para sa pagbabagong loob ng mga Kristyano bilang pain para hikayatin ang ibang mga preso na sa pilitang i-brainwash ang mga Kristyano. Ang mga presong ito ay pawang mga siga at maton sa selda at para makuha ang pinakamataas na bawas sa sentensya, nag-uunahan silang lahat na pahirapan ang mga Kristyano. Sinusubukan ang lahat ng posibleng paraan para pilitin ang mga ito na aminin na isang krimen ang pananampalataya sa Diyos at pumirma sa 3 mga pahayag para talikuran ang kanilang pananalig. Ang mga siga sa selda ko ay sina Shen Jinying, Nina, at Uyen. Nang malaman nilang galing ako sa isang pamilyang may iisang magulang, nagpasya silang gamitan ako ng diskarte na mabait na panghihikayat. Sinabi ng siga sa selda na si Uyen na magkasing edad kami ng anak niyang babae. At sa loob ng 3 magkakasunod na araw, palagi niya akong tinatanong kung hindi ba ako nilalamig o kung nakakain ako ng sapat, sinusubukang mapalapit sa akin. Sinubukan niya akong i-brainwash sa pamamagitan ng pakikipag-usap na parang magkalapit ang loob namin. Sinasabing basta't aminin ko ang kasalanan ko, magiging mas madali ang buhay ko sa bilangguan. Ginamit niya ito para tuksohin akong pumirma sa 3 mga pahayag at ipagkanulo ang Diyos. Habang ginagamit nila sa akin ang diskarte na mabait na panghihikayat, pinayagan akong kumain at magpahinga ng normal tulad ng ibang mga preso. Pero noong gabi ng 3 araw,
Nang makita ng siga sa selda na si Shen Jining na hindi ko pa rin inaamin ang kasalanan ko o hindi pa rin ako pumipirma sa 3 mga pahayag, lubusan nang lumabas ang malupit niyang tunay na kulay. Pinagbantaan niya ako. Sinasabi niya, binigyan ka na namin ng 3 araw para makaangkop. Kung tatanggi ka pa rin aminin na isang krimen ang pananampalataya sa Diyos at hindi ka pipirma sa 3 mga pahayag, mas mabuting maghanda ka na para magdusa. Pagkatapos niyon, sa loob ng halos kalahating taon, isinailalim ako ng mga siga sa selda sa 3 yugto ng parusang pisikal, pambubugbog, at pagpapahirap na naging dahilan para hilingin kong mamatay na lang sana ako. Nagsimula ang unang yugto ng pagpapahirap sa ika-4 na araw pagkapasok ko sa selda. Pinipilit ako ng mga siga sa selda na bumangon at tumayo bilang parusa mula alas 3 o alas 4 ng umaga araw-araw. At sa maghapon, pinipilit nila akong magbasa ng lahat ng uri ng aklat na lumalapastangan sa Diyos at naninira sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Naniniwala sila na bilang isang graduate ng universidad, hindi ako dapat manindigan sa pananalig ko. Kaya bukod sa pagpilit sa aking magbasa ng iba't ibang aklat na puno ng mga walang batayang tsismis, binigyan din nila ako ng mga aklat tungkol sa kasaysayan, agham, at iba pa. Nag-imprenta pa nga sila ng mga batas at regulasyon para basahin ko. At nagtalaga sila ng isang tao na walang tigil na maglilitanya ng mga maling kaisipan sa akin. Inakala nilang dahil dito ay tatanggapin ko na ang mga pananaw nila at tatalikuran ang pananalig ko. Pero hindi nila inaasahan na maninindigan pa rin ako sa pananalig ko at tatangging pumirma sa 3 mga pahayag. Kaya pinarusahan nila ako sa pamamagitan ng pagpapatalong ko sa akin sa estilong militar ng buong araw. Ang pagtalong ko sa estilong militar ay ang paghakbang ng kanang paa ng kalahating hakbang paatras at pagtalong ko na nakapatong ang puwet mo sa kanang sakong mo. Hindi pwedeng dumikit sa sahig ang mga tuhod mo at kailangan mong panatilihing nakapatong ang parehong kamay sa mga tuhod mo at perpektong tuwid at hindi gumagalaw ang itaas na bahagi ng iyong katawan. Napakahirap tiisin ang ganitong uri ng parusang pisikal. Pagkaraan lang ng ilang minuto, nananakit at nanginginig na ang mga binti ng karamihan sa mga tao. Dati na akong may pinsala sa kanang bukong-bukong ko, kaya hindi ko talaga matiis ang pagtalong ko sa estilong militar. Pagkaraan lang ng ilang minuto, pinagpapawisan na ako sa sobrang sakit. At kung minsan, kapag hindi ko na kaya, hindi ko mapigilang mapaluhod sa isang tuhod. Sa tuwing nakikita ako ng mga siga sa selda na gumagalaw, pinagsisisipa nila ako sa buong katawan at walang tigil akong minumura. Hindi talaga nila ako tinrato bilang tao. Puro pasa ang katawan ko dahil sa mga sipa nila at sobrang sakit nito. Noong panahong iyon, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Kaya gusto ko nang humanap ng pagkakataong ihulog ang sarili ko sa hagdanan. Iniisip na kung mababali ang binti ko, hindi ko nakakailanganing gawin ang pagtalong ko sa estilong militar araw-araw. Pero nang maisip ko kung paanong kukutyain ako ni Satanas kung sasaktan ko ang sarili ko, nagtiimbagang ako at nagpursige. Pagkatapos ng araw-araw na mga sesyon ng pagbe-brainwash, patuloy nila akong pinarurusahan sa pamamagitan ng pagpapatayo sa akin hanggang lampas alas 10 ng gabi. Binawasan din nila ang rasyon ko ng pagkain. Kaunti lang ang ibinibigay sa akin araw-araw at napakakaunti rin ng tubig. Sapat lang para hindi ako mamatay sa gutom o uhaw. Kung minsan, hindi nila ako binibigyan ng anumang pagkain sa buong maghapon. Madalas din nila akong pinagbabawalang gumamit ng banyo. At kung minsan, hindi na matiis ang sakit sa puson ko dahil sa pagpipigil. Kahit kapag pinapayagan nila akong gumamit ng banyo,
Dahil sa pamamaga ng mga binti ko, pananakit ng tuhod, at pamamanhid ng mga daliri sa paabungan ng parusang matagal na pagtayo at pagtalong ko, hindi na ako makatayo pagkatapos tumalong ko sa tuwing gagamit ako ng banyo. Matagal bago ako makabawi para piliting makatayong muli. Noong panahong iyon, malapit ng bagong taon ng mga Tsino at napakalamig ng panahon. Araw-araw akong giniginaw, nagugutom at pagod na pagod. May sipon at ubo na ako noon at lalo pa itong lumala. Idagdag pa ang matinding kakulangan sa tulog at ang palagiang pananakot, pambubugbog at pagbibrainwash nila sa akin. Sobrang sakit ng buong katawan ko at parang binibiyak ang ulo ko. Tuwing umaga, kung walang anumang insidente, kailangan naming lahat na pumunta sa bakuran para sa mga pagsasanay at mag-practice na tumayo ng nakahanda, nakapaluwag, magmarcha ng sabay-sabay at iba pa. Sobrang hina ng katawan ko na wala akong kalakas-lakas at halos hindi ko na makayanang tapusin ang pagsasanay. Sa tuwing gumagalaw ako, pinagpapawisan ako ng malamig. Nababasa kahit ang makakapal kong sapatos. Hindi rin ako pinapayagang maligo ng mga siga sa selda. Paglipas ng ilang panahon, nangamoy na ng masama ang buong katawan ko. At sinabi ng mga siga sa selda at ng ibang mga preso na nakakadiri ang amoy ko. Lubos na nagpapahiya ang mga salita nila. Noong kalagitnaan ng Enero 2024, dinala ako ng 2 siga ng selda, nina Shen Jinying at Nina, sa paliguan ng mga preso at paulit-ulit akong sinigawan. Mananampalataya ka pa rin ba sa Diyos? Pipirma ka ba sa 3 mga pahayag o hindi? Sabi ko, mananampalataya pa rin ako at hindi ako pipirma sa 3 mga pahayag. Malakas akong sinampal sa mukha ng siga ng selda na si Uyen. Napatigagal ako at umugong ng malakas ang mga tenga ko. Pagkatapos, sinabunutan nila ako at sinimulang bugbugin. Patuloy akong pinipilit. Sinabi ko pa rin, hindi ako kailanman pipirma sa 3 mga pahayag. Pagkatapos, ay tinadyakan ako ni Nina hanggang sa matumba ako at malupit akong inutusang tumayo at tumalong ko. Pinipilit ko palang tumayo nang marahas niya ulit akong tinadyakan hanggang sa matumba. Paulit-ulit lang nila akong sinuntok, tinadyakan at sinampal ng ganoon. Hindi sila tumigil hanggang tanghali. Noong oras na para kumain ang mga preso at walang kahihiyan pa nilang sinabi na gumagamit sila ng dahas, pagkatapos na hindi umobra ang magandang usapan. Pagtalong ko sa istilong militar, parusang pagpapatayo at pambubugbog, pagkakait ng regular na tulog at pagkain, 3 o 4 na oras lang ng tulog sa isang araw, pagbibigay ng kaunting pagkain lang bawat araw, at kung minsan ay hindi pagbibigay ng pagkain sa buong isang araw. Sa loob ng mahigit 20 araw na iyon, paulit-ulit na pinahirapan si Liu Qing ng mga siga at mato ng selda. Dahil sa mga pambubugbog ay nagkaroon siya ng mga pasa at pamamaga sa buong katawan. Namula at namagarin ang mukha niya at sobrang sakit ng nararamdaman niya. Pero tumanggi pa rin siyang pumirma sa 3 mga pahayag. Gayunpaman, unang yugto pa lang ito ng pagpapahirap. Hindi nagtagal, sinimula ng mga siga at mato ng selda ang 2nd yugto ng walang habas na parusang pisikal. Lalong tumindi ang pang-aabuso. Noong Pebrero 11, 2024, sinimulan ulit akong pilitin ng mga siga ng selda na pumirma sa 3 mga pahayag. Tumanggi pa rin ako. Kaya kinaladkad ulit ako ng ilan sa kanila sa paliguan ng mga preso, kung saan sama-sama nila akong sinimulang bugbugin.
Mahigpit akong sinabunutan ng isang siga ng selda. Pilit na itinitingala ang mukha ko. Habang sinimulang bugbugin ng marahas ng ilan pa ang mukha at ulo ko. Natuliro ako dahil sa mga suntok at sa sobrang sakit ay hindi ko mapigilang umiyak. Pagkatapos ay malakas akong tinadyakan ni Nina sa ibabang bahagi ng likod ko. Sobrang sakit nito na halos hindi na ako makahinga. Pagkatapos niyon, sa tuwing humihinga ako, ay may matinding sakit akong nararamdaman sa ibabang bahagi ng likod ko. At mahigit 10 araw akong walang maigugol na lakas. Tong oras na yon, isang siga ng selda ang lumapit sa tenga ko at pabulong na nagsabi ng may masamang hangarin. Alam mo ba kung bakit ka namin binubugbog dito? Walang mga kamera dito. Gaano ka man namin bugbugin, walang sino mang makakaalam. Patuloy akong pinipilit ng siga ng selda. Mananampalataya ka pa rin ba o hindi? Pipirma ka ba sa 3 mga pahayag? Hindi ako nagsalita. Sabi niya, sige, kung hindi ka pipirma sa 3 mga pahayag, pagsusulatin ka namin ng mga bagay na sumusumpa sa pamilya mo at ipapadala namin iyon sa bahay mo para kamuhian ka ng buong pamilya mo. 他们就不断地辱骂我的家人。 Pagkatapos ay sinimulan nila na walang tigil na murahin ang pamilya ko. Tumanggi akong magsulat ng kahit ano, kaya hinawakan ako ng ilang siga ng selda at marahas na pinisil ang mga daliri ko. Habang hinawakan ng isa sa kanila ang kamay ko at sapilitan itong pinasulat ng mga bagay na sumusumpa sa pamilya ko. 当时，这是过年的时候， Panahon iyon ng bagong taon ng mga Tsino, pero pinipilit nila ang kamay kong isulat ang mga bagay na sumusumpa sa pamilya ko at ipapadala pa ito sa bahay namin. 他们就用这种 Ginamit nila ang gayong mga buktot na pamamaraan para pilitin akong pumirma sa 3 mga pahayag. Talagang hindi sila makatao. Masahol pa sila sa mga hayop. 恨透他们。 Sukdulan ang pagkamuhi ko sa kanila. Pagkatapos ay kinumpronta ko ang mga siga ng selda. 你们为什么这么？ Bakit ninyo ako ginaganito? Sabi ng isa sa kanila, kinamumuhian ka namin. Binubugbog ka namin dahil kailangan naming tapusin ang gawaing ibinigay sa amin ng mga gwardya. 你不认罪， Kung hindi mo aaminin ang kasalanan mo, hindi mababawasan ang mga sentensya namin. 然后牢头秦振英 Pagkatapos, 吼我， sumabog sa galit ang siga ng selda na si Shen Jin-ing at sinigawan ako. Ang lakas ng loob mong hindi pumirma sa 3 mga pahayag? 把鞋 Titingnan natin kung takot kang mamatay. Habang nagsasalita, pinilit niya akong hubarin ang sapatos ko at tumalong ko sa sahig. 他们就用瓶 Gumamit sila ng tabo para sumalok ng tubig at ibinuhos sa mga paa ko. Sobrang lamig ng tubig. Tagos hanggang buto. Basa ang halos buong pantalon ko at nanginginig ako sa lamig. 摸了我2个多小时， Pinahirapan nila ako ng mahigit 2 oras. 走路都没有力气。 May sipon na ako at sobrang hina para makalakad man lang. At ngayon ay lalong lumala ang ubo ko. Sa panahong ito, patuloy akong pinagbabantaan at tinatakot ng mga siga ng selda. Sinasabing papupuntahin nila ang malulupit na siga at preso mula sa ibang mga bloke ng mga selda 往死里 para pahirapan ako hanggang sa mamatay. 要扒光我的衣服， Hubaran ako 冲凉 at buhusan ng malamig na tubig at patayuin ako ng hubot-hubad sa pasilyo ng bloke ng mga selda. Pero palihim akong gumawa ng isang pasya. Kahit anong mangyari, kahit na ibigay ko pa ang buhay ko, hindi ako pipirma sa 3 mga pahayag. Pagsapit ng Marso 2024, nakita ng mga gwardya na hindi pa rin ako pumipirma sa 3 mga pahayag. Kaya, tinanggalan nila ng laman ang ika-13 selda sa bloke para gamitin bilang pansamantalang silid-aralan sa pagbe-brainwash. At ikinulong ako roon kasama ang iba pang mga sister na tumangging talikuran ang kanilang pananalig. Pagkatapos ay nagpatuloy sila. Pinatindi ang kanilang mga pagsisikap na mag-brainwash. Pinilit kami ng mga siga ng selda na umupo sa maliliit na bangko. Simula alas 4 ng umaga araw-araw
At patuloy nilang pilit na itinatanim sa amin ang mga walang batayang tsismis at maling kaisipan. Hindi tumitigil hanggang alas 10 ng gabi. Hindi rin nila kami pinayagang maghilamos o magsipilyo. 他们每天不让我们洗脸刷牙。 Maliban sa pagkain at paggamit ng banyo, kailangan naming umupo sa maliliit na bangko sa parehong posisyon buong araw, nakikinig sa kanilang mga maling kaisipan. Paglipas ng ilang panahon, hindi ko na matiis ang sakit ng buong katawan ko. Dagdag pa, hindi pantay ang ibabaw ng mga bangko at nagasgas ang puwet ko dahil sa pag-upo sa mga ito. Patuloy itong naglalangib at natutuklap ng suson-suson ang balat. Minsan, sa sobrang sakit, ay hindi ko na maiangat ang binti ko at hindi na ako makalakad. Dahil sa matagalan at matinding pagbe-brainwash, pang-aabuso at parusang pisikal, kasama pa ang kakulangan sa tulog at binawasang rasyon ng pagkain, sobrang nanghina si Liu Qing at madalas siyang nahihilo na nanlalambot ang mga binti. Kalaunan, sa kabila ng pagtitiis ng mahigit 1 buwan ng marahas na pagbe-brainwash at hindi makataong pang-aabuso sa ika-13 selda, nanindigan pa rin si Liu Qing at ang iba pang mga Kristiyano sa kanilang pananalig at tumanggi silang pumirma sa 3 mga pahayag. Nang makitang hindi pa rin sila sumusuko, pinabalik na lang silang lahat ng mga gwardya sa kani-kanilang selda. Nabigo rin ang kanilang ika-2 yugto ng pagbe-brainwash. Pero hindi ganoon kadaling sumuko ang mga gwardya. Makalipas ang mahigit 1 buwan, nagsimula ang ika-3 yugto ng sapilitang pagbe-brainwash. 狱警看我们还是不放弃信神，也不签三书。 Nakita ng mga gwardya na hindi pa rin namin tinalikuran ng aming pananalig o pinirmahan ang 3 mga pahayag, kaya ikinulong ulit nila kami sa ika-13 selda at sinimulan ang 4 na mahahabang buwan ng sapilitang pagbe-brainwash at pagpapahirap. Sa pagkakataong ito, ang hepe mismo ng bloke ng selda ang dumating para pangunahan ang aming klase sa pagbe-brainwash. Pilit niyang itinanim sa amin ang ideolohiyang ateista, mga tsismis ng komunista, at lahat ng uri ng iba pang maling kaisipan. Nag-organisa pa nga siya ng mga sesyon ng pagpuna kung saan hayagang nilapastangan ang Diyos at pinilit kaming makinig. Gumawa rin siya ng mga tugmang lumalapastangan sa Diyos at inutusan kaming isaulo ang mga iyon. Nang tumanggi kami, minura kami ng mga gwardya at pinapabulaanan ko sila. Nang pagawain nila kami ng mga ulat tungkol sa mga kaisipan namin, ginamit ko ang mga iyon para ilantad ang kanilang mga tsismis at maling kaisipan. Unti-unti, napagtanto kong hindi na ako takot sa kanilang mapanakot na kapangyarihan at naglakas loob na akong manindigan at pabulaanan ang kanilang mga malajablong salita. Nang makitang naninindigan pa rin kami sa aming pananalig, ang mga gwardya ay patuloy na nagdadala ng mga siga ng selda mula sa ibang mga bloke. Kada 2 linggo, nagdadala sila ng bagong grupo para sa pilitang i-brainwash kami. Sa bawat pagkakataon, nagdadala sila ng 3 siga ng selda. Isa sa mga ito ay isang negosyanteng babae, isang senior financer na nakulong dahil sa mga krimeng pampinansyal. Araw-araw niya kaming kinakausap tungkol sa agham at pananalapi, tungkol sa kung paano kumita ng pera, at tungkol sa magagandang tanawin sa buong mundo. Sinusubukang tuksohin kaming talikuran ng aming pananalig para hangarin ang mga makamundong kalakaran. Isa namang siga ng selda ang gumagamit ng pagmamahal sa pamilya para magmanipula. Inaatake ang aming mga kahinaan. Sinusubukang gamitin ang aming mga pamilya at damdamin para tuksohin kaming talikuran ng aming pananalig at ipagkanulo ang Diyos. Narinig namin ang halos lahat ng uri ng walang batayang tsismis, malajablong salita, maling paniniwala, at maling kaisipan na maiisip ng CCP. Pero kahit anong taktika o pamamaraan ang gamitin nila, matatag pa rin kaming tumangging pumerma sa 3 mga pahayag o ipagkanulo ang Diyos. Kalaunan,
Nang dumating ang tag-araw, nakaisip ang mga gwardiya ng mga bagong paraan para pahirapan kami. Pinabilad nila kami sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Sobrang init at muntik na kaming ma-heat stroke at parang uusok na ang buhok namin. Pero inutusan pa rin kami ng mga gwardiya na manatili sa tindig militar, pagtalungkong militar, at mag-practice ng pag-indayog ng braso, bawat isa sa loob ng 45 minuto. Para sa pag-indayog ng braso, kailangang tuwid ang isang braso at iindayog pa atras, habang ang isang braso naman ay kailangang nakatupi sa 90 degree na anggulo habang nasa harap ng dibdib. Dahil palaging nakataas ang isang braso, naputol ang sirkulasyon ko at namaga, namanhid, at sobrang sumakit ang mga braso ko. 我的脚、膝盖和腿 Ang mga paa, tuhod at binti ko ay sobrang sakit na rin dahil sa matagal na pananatili at pagtalong ko sa tindig militar. Paulit-ulit kaming pinahirapan ng ganito ng mga gwardiya, araw-araw, at minumura kami kapag hindi perpekto ang aming mga kilos. 到了这轮洗脑 Sa 后期， pagtatapos ng yugtong ito ng pagbe-brainwash, mas dinalasan ng isa sa mga gwardiya ang paglapit sa akin, gamit ang parehong pananakot at pangaakit. Sabi niya, kung hindi mo aaminin ang kasalanan mo, mas malala pa ang sasapitin mo kapag ipinadala ka na sa bloke ng paggawa. Hindi ka lang pagtatrabahuhin araw at gabi, at bubugbugin at mumurahin, hindi ka papapayagang kumain. Nang marinig ang mga salita ng gwardiya, naisip ko, mula sa pagkakaaresto hanggang sa pagkakakulong ko, ito na lang palagi ang nararanasan ko. Napakaraming pagpapahirap na ang nalagpasan ko sa pamamagitan ng pag-asa sa Diyos. Ano pa ba ang dapat kong katakutan? Noong Disyembre 12, 2024, inilipat kami sa ika-6 na bloke. Sa blokeng iyon ng mga selda, gumagawa sila ng damit sa isang assembly line. Nag-ooperate ako ng isang flatbed machine na siyang pinakakaraniwang uri ng makinang panahinap ang industriya. Hiningi ng mga gwardiya na tapusin ko ang kota na mahigit 1,000 piraso sa isang araw. Kung hindi ko ito matatapos, haharap ako sa iba't ibang parusa at pagpapahirap, gaya ng pagkakait ng tulog o pagkain. Para maiwasan ang karagdagang parusa, wala akong nagawa kundi bilisan ang pagpapatakbo ng makina. Araw-araw, hindi na matiis ang sakit sa aking mga paa at tuhod. Noong Disyembre 1, 2025, sa wakas ay nakalaya na ako nang matapos ang sentensya ko at umuwi ako. Dahil isinailalim ako sa matagalang parusang pisikal at pagkakait ng tulog pagkatapos akong maaresto, ang puso ko ngayon ay madalas na pumipitik o kumakabog ng malakas ng ilang beses. Palagi ring masakit ang ibabang bahagi ng likod ko dahil sa matagal na pag-upo, at kung minsan ay masakit kahit ang yumuko lang. Ang matagalang pagpapahirap gaya ng sapilitang pagpapatayo at pagpapatalong ko bilang parusa, kasama ang mga pambubugbog at paninipa, ay nag-iwan din ng mga pangmatagalang problema sa aking mga paa, tuhod, at ibabang bahagi ng binti. Kapag medyo matagal akong nakatayo o gumawa ng kaunting puwersa, hindi na matiis ang sakit. At dahil sa walang tigil na pagtatrabaho at pag-ooperate ng makina sa bilangguan, hanggang ngayon ay masakit pa rin ang mga litid sa aking mga paa. Malamang ay habang buhay ko nang dadalhin ang mga karamdamang ito. Si Liu Qing, 24 anyos lang, ay inaresto dahil sa pananampalataya sa Diyos at malupit na sinentensyahan ng 5 taong pagkakulong ng CCP dahil sa pagtanggi na pumirma sa 3 mga pahayag. Sa bilangguan, dinanas niya ang lahat ng uri ng kalupitan at pagpapahirap sa kamay ng mga pulis ng CCP at mga siga ng selda. Mananatili kay Liu Qing habang buhay ang mapait na karanasang ito. Mula sa istasyon ng pulis hanggang sa pasilidad ng administratibong detention, mula sa hotel hanggang sa sentro ng detention, at sa huli sa bilangguan. Bawat isa sa mga kulungang ito ay naging isang lugar ng karahasan
kung saan bine-brainwash ng CCP ang mga Kristiyano at sinusubukang baguhin ang kanilang pag-iisip. Nagtayo pa nga ang CCP ng isang bloke ng mga selda para sa espesyal na pamamahala sa bilangguan, gamit ang bawas sentensya bilang pain para hikayatin ang mga siga at maton ng selda na saktan ang mga Kristiyano sa anumang paraang kinakailangan. Handa ang CCP na gawin ang kahit ano para pilitin ang mga Kristiyano na pumirma sa 3 mga pahayag at talikuran ang kanilang pananalig. Ang malupit na pag-uusig nito sa mga Kristiyano ay kasuklam-suklam at sukdulang buktot. Ang komunistang China ay isang maladyablong bilangguan na pinamumunuan ng masasamang demonyo. Iyan lamang para sa programa ngayong araw. Salamat sa panonood ng episode na ito. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan at manatiling nakatutok sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.